Ayan, hallelujah. Blessed Sunday po sa ating lahat. Hallelujah. Tayo muna yung manalangin muli. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, minsan pa, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ang buong isang linggo, Panginoon, sa divine protection mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, Lord, na patuloy mong pinagkakaloob sa iyong mga anak po, Panginoon. Lord, sa umagang ito, karapat-dapat, Panginoon, na ikaw lamang ang aming itataas, papupurihan, sasambahin namin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, yung abang lingkod, Panginoon. We need your wisdom, Panginoon. Pakalinisin mo ako, Lord. At upang ako, Panginoon, ay karapat-dapat na magpagamit sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat mensahe, Panginoon, ang aking bibitawan. Lord, dalangin ko, Lord, ito'y maunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nalumigit ako, Panginoon, na magdadala, Panginoon, na iyong salita. Tulungan mo po ako, Panginoon. Ikaw ang mamuna sa akin hanggang sa matapos. Panginoon, ikaw ang mapaluguran ko na lahat sa umagang ito. Lord, salamat po, Panginoon, ang lahat ng ito'y binabalik namin sa iyo sa pinakamataas ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ako ay nagpapasalamat siyempre sa Panginoon. Isa naman po nga privilege, opportunity na maipahayag ang salita ng Panginoon. At ito po yung mga pagkakataon po para tayo magkapag-aral at dagdag kaalaman sa ating buhay espiritual. Kaya po napakahalaga po ang salita ng Panginoon na ito po ang nagtutuwid sa atin, ito po ang nagpapaalala sa atin na kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating lakaran bilang isang mananampalataya. Amen. Hallelujah. Ang aking topic po ngayong umaga, the effect of Word of God in our daily Christian life. Ayan. Ang epekto po ng salita ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang epekto nito? Ating pong tunghayan at pag-aralan po ang mga salita ng Diyos at pagbulay-bulayan at pagminay-minayan ang kanyang mga salita. Kung ano ba ang magiging epekto sa ating buhay mananampalataya. Atin pong babasahin dito sa Awit chapter 19, verse 7. Binibigyan din ang batas ni Yahweh, walang lapis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Ayan, salamat po sa pagkabasa ng ating salita ng Panginoon. Kung atin po mapapansin, na binibigyan diin po ang salita ng Panginoon. Ito'y walang labis, walang kulang. Diba? Mapapansin po natin, ito'y makatotohanan. Sabi dito, mapagkakatiwalaan. Ay ito'y nagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Sa time po na tayo ay nanghihina, sa time po na tayo nang lulupaypay, at minsan po naguguluhan ang ating kaisipan, kapag atin pong binasa ang salita ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, ito'y nagbibigay ng panibagong kalakasan. Ayan, nare-refresh po tayo. Lumalakas po ang ating espiritual kapag tayo po ay babad sa salita ng Panginoon. Na ang sabi ito po ay nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Ayan, totoo nga po talaga. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng katalinuhan sa atin. Ito ang nagdadala sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa tama sa ating buhay Kristiyano. Kaya po napakahalaga po sa atin na isang anak ng Diyos magbabad sa salita ng Panginoon. Magbabad po tayo, magbasa po tayo. Kasi ito po ang ating buhay. Ito yung buhay natin. Bilang isang Kristiyano na tayo po ay magbabad sa salita ng Panginoon. At diyan po tayo binibigyan ng kaalaman, karunungan mula sa Diyos. Kapag ano po ang ating mga desisyon sa buhay natin, ano ang ating plano sa buhay natin, ang Lord po nagbibigay agad ng wisdom. Nagbibigay po agad siya ng talino. Ang sabi, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. So kung ating kaisipan po minsan kulang tayo sa kaisipan, binibigyan tayo
wisdom. Ang sabi, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. So ang salita po ng Panginoon, ito po nagbibigay sa atin ng katalinuhan na nagmumula sa Kanya. Kaya po napakahalaga po na saliksikin po natin lagi. Kumbaga kapag hindi po tayo makapagbasa ng Bible, kulang po ang ating buhay sa isang Kristiyano. Meron po tayong conviction. Kapag po habit na po ang pagbabasa ng Biblia, tandaan po ninyo, hindi po kayo mapakali na hindi kayo makapagbasa sa buong maghapon. Yan, kasi po yan ang ating pagkain sa ating spiritual. Sa ating, di ba, sa ating physical, kapag tayo hindi makakain sa buong maghapon, ano ang nangyayari sa atin? Di ba nanghihina tayo? Nanghihina, sumasakit ating tiyan. Lalo na pag sanay ka sa kain ng kain. Kapag malipasan ka ng gutom, di ba sumasakit ang tiyan natin? Oh, ganun din po tayo sa spiritual. Kapag hindi po tayo magbasa ng salita ng Panginoon, walang papasok. Walang papasok dito sa ating spiritual. Kumbaga, manghihina ang ating spiritual. Kaya kung napakahalaga po, binibigyan diin. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa pananampalataya tayo bilang hinirang ng Diyos at pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, na ikaw ay isang tunay na lingkod ng Panginoon, dapat lagi kang naka-base sa Bible. Ito po ang ating ipamuhay. Kapag hindi po natin ipamuhay ang salita ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos, hindi po natin masasabi na tayo isang anak ng Diyos. Diba? Ma-identify po natin na binisang anak ka ng Diyos kapag ikaw ay babad sa salita ng Panginoon. Kapag uhaw ka lagi, kapag sabik ka lagi, diba? Kapag sabik tayo sa salita ng Panginoon, yan ang tunay na anak ng Diyos. Ma-identify na ikaw ay anak niya. Anak ka ng Panginoon, kaya dapat lagi tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ang salita po ng Panginoon, ito ay nagbibigay, nagdudulot sa atin ng kasiyahan, kagalakan, kaaliwan, at kapayapaan sa ating buhay. Ang salita po ng Diyos ay powerful. Makatotohanan po ito. Makapangyarihan. Makapangyarihan po ito. Naalala ko nung tinistify ni Sister Evelyn. Nung ipag-pray ko po yung namin nila Kambal, yung anak niya na nagtaantain. Nung pinag-pray namin yun, pagkagabi po hindi na po nagtaantain. So ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon. Makapangyarihan, kaya niyang gawin on the spot. Kaya gawin ng Panginoon. Dahil ay makapangyarihan ng Diyos. Wala nang hihigit pa. Wala nang katulad ang Panginoon sa buhay natin. Kapag sineryoso natin ang paglilingkod sa Panginoon. Kapag lagi tayo nakakalain sa Panginoon, lagi tayo nakakunik sa Panginoon, ang Diyos po ay laging nandiyan sa atin. Sabi nga, the effect, the Word of God, is in our daily life Christian. Yan po ang epekto ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Yan po ang dulot ng salita ng Panginoon at yan ang magagawa ng salita ng Panginoon sa buhay natin sa pang-araw-araw. Alam nyo, kapag Kristiyano ka, ang sarap po maglingkod sa Panginoon. Ang sarap po, yan ang pinakamasaya sa ating buhay spiritual. Kapag nararamdaman natin, nararanasan natin lagi ang peace of mind. Napakasaya po. Kahit medyo tayo sa pera, sa lahat ng bagay, pero ang pinakamahalaga po, yung mayroon tayong kapayapaan lagi sa ating puso at kaisipan. Kasi yan ang dulot ng salita ng Panginoon at yan lagi ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po dapat po lagi nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ayan. Mayroon po akong, there are 3 points effective the Word of God. First point, if you accept the Word of God, it will bring great joy. Yun na po yung sinabi ko kanina. Ito po, kapag tinanggap po natin ng buong puso ang salita ng Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng matinding kasiyahan. Ayan.
Hallelujah. Atin pong basahin ang supporting verse. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Noong unang panahon po, sa Old Testament po, yung unang mananampalataya sa Panginoon, kahit po sila ay nagkawatak-watak, pinapangaral po natin po nila ang salita ng Panginoon. Kahit saan po sila mapunta, kahit po sa lugar, ibang lugar po sila mapunta, mayroon pong pasyon ang kanilang puso na i-share ang salita ng Panginoon. Maging katulad po tayo. Kahit saan po tayo mapunta ng ibang lugar. For example, pumunta ka ng Davao. Ayan, si Ate Neri, gusto lang ng Davao. Ayan. Siyempre, lugar niya yun, di ba? Lugar niya yun. So, talaga excited siya lagi. O, di ba? Anong ginagawa niya roon? Di ba? Nag-share siya ng salita ng Panginoon. Hindi natin pwedeng maitago pag ikaw ay anak ng Diyos. Kapag nagkita-kita kayo ng inyong mga kaibigan, hindi po maitago na talagang doon agad excited sa pag-share ng salita ng Panginoon. Dapat ganun po tayo. Kahit saan tayo mapunta, o sa kaibigan, kung saan tayo mapuntang lugar. So, sa mga kaibigan natin, sa malapit sa puso natin, mga magulang, kapatid, kahit hindi mo sa ibang lugar, dito na lang sa atin. Sa ating mga kapitbahay, mga kabataan, sa mga magulang ninyo, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ikaw ang gagamitin para sila ay makakilala sa Diyos. Kaya mapalad po sa isang sambahayan, sa isang pamilya na may nakakilala sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Ikaw ang gagamitin ng Diyos para i-share mo ang salita ng Panginoon, para maranasan nila kung anong nararanasan mo. Ikaw ang gagamitin, ikaw ang asin at ilaw sa inyong sambahayan. Kaya, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, itulo mo at dapat merong pagbabago sa ating buhay. Ang sabi nga, kahit hindi ka naman, ipakita mo lang yung gawa mo, maliligtas ng pamilya mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka na dati mong pagkatao. Kasi may pagbabago na sa buhay mo. May nakikita na. O, di ba? Dati hindi ka naghugas ng plato. Dati hindi ka doon sa pamasasabayan mo. Lahat ng mga gawain sa bahay. Ngayon ginagawa mo na, nagsasain ka na, nagluluto ka na. Pagdating ng magulang mo, ihahain mo pa. O doon pa lang, makikita na ng magulang na totoo nga ang pinaglilingkuran ng anak ko. May pagbabago. May resulta. Doon pa lang sa maliliit lang na bagay. Kung ikaw ay nahihiya pa na mag-share ng salita ng Panginoon, sa mga gawa pa lang ipakita mo, yun na ang resulta na mayroong pagbabago sa buhay mo. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Panginoon ay tumimo sa ating puso, isip, kaluluwa. Gamitin po natin ito sa ating sambahayan, sa ating pamilya. Gamitin po natin. Kapag ikaw ay babad sa salita ng Panginoon, may tapang ka na i-share sa magulang mo ang katotohanan. Pero kung hindi ka babad sa salita ng Panginoon, may iiyak ka. Bakit? Kasi walang resulta sa'yo. Mapapahiyak ka. Sasabihin ka, araw-araw ka sa simbahan, pero hindi nagbabago ang mo. Pabaya ka pa rin sa pamamahay natin. Pag inuutosan ka, dabog ka ng dabog. Pag inuutosan ka, reklamo ka ng reklamo. Yan ba ang nagliligo-ligo sa simbahan? Yan ba ang natutunan mo doon? Kukwestiyonin ka pa. Diba? Pero kapag babad ka sa salita ng Panginoon, in-accept mo sa buhay mo ang salita ng Panginoon, automatic po, babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin ka. Kasi may conviction ka na eh. May conviction. Nahihiya ka sa Panginoon. Lord, ayaw mo na ng ganito. Lord, baguhin mo ako. Nahihiya ka sa ginagawa mo. Saka pabalik-balik mo ng sima mo ng pagbabago. Ikaw mismo mahihiya ka sa sarili mo. Di how much more ang Panginoon na sasaktan. Ang Panginoon na sasaktan ng Panginoon. Anak, kailan ka pa kayo magbago? Ipakita mo sa magulang mo, sa mga kapatid, sa kapitbahay. Yan lang po ang mahalaga sa atin na makita po sa atin ang tunay na isang lingkod ng Panginoon. Isang tunay na anak ng Diyos. Kaya papansin natin sa ating binasa, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar. Ang salita saan man sila mapunta. Ang salita pa rin ng Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay mananampalataya. Kasi ito ang ating sandigan eh.
ng problema, punong-puno ng kaisipan na yung isa, naguguluhan ka kapag basa ka ng salita ng Panginoon, mauunawaan mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ganun po tayo mga anak ng Diyos. Kaya po mapalad po tayo. Mapalad sa libo-libong tao sa mundo. Isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ka sa tinawag ng Panginoon. Isa ka nakakilala sa Panginoon. Kaya po ang buhay ng isang Kristiyano, sabi nga, paangat ng paangat, paayos ng paayos, payaman ng payaman, paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo. O diba? Kasi nag-blooming ka, kasi ang pinamuhay mo yung glory ng Lord. Yung katangian ng Panginoon. Diba si Jesus, ganun magwapo. Diba? Ganun po tayo. Alam nyo kapag pinamuhay natin ang totoo, ang salita ng Panginoon, nagre-reflect po yan sa atin. Diba? Sabi nga nila, may sabi nga, kahit nakatawa ka pa rin. O diba? Kasi nandito yung kagalakan, yung kasiyahan sa puso mo. Ni kailanman na hindi kayo ibigay sa mundo. Ang kaligayahan at kasiyahan, pansamantala lang po yan sa mundo. Pero ang kasiyahan ay binibigay ng Panginoon at kapayapaan, forever po ang ibibigay ng Panginoon. Kahit ikaw ay gulong-gulo ng kaisipan mo, bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan, ng kalinawan sa iyong kaisipan. Aaliwin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung babadang po tayo ang sekreto po, babad tayo sa salita ng Panginoon. Kahit sa kanilang pastor po makikinig po tayo, di ba? Lagi ini-encourage magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil ito po ang pagkain natin sa ating spiritual na buhay. Hallelujah. Ayan, kapag pinamahay po natin ang salita ng Panginoon, kapag i-apply po natin, pahalagahan po natin, best priority, best time, best effort na ilaan mo sa Panginoon. Alam niyo po, mayroong malaking gantimpala ang Panginoon sa atin. Mapalad po ito mga kabataan. Mapalad po kayo. Sunday kasi magkakapamilya kayo. Alam niyo na kung ano ang inyong gagawin sa inyong pamilya. Diba? Napakapalad po kayo dahil bata pa lang kayo, nakakilala na kayo sa Panginoon. Alam nyo na ang hindi dapat yung gawin. Yung mali, hindi. Yung tama lang ang dapat. Kaya mapalad po kayo. Ipagpatuloy nyo po mga kabataan. Ang lagi ko lang i-encourage sa inyo, magpasa kayo ng magpasa para lalong lumago ang inyong espiritual, para lalong kayo maging matalino sa bawat desisyon sa buhay natin. Maging matalino po tayo dahil ang Lord nagbibigay sa atin ng talino, kaalaman, karunungan mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapag ang salita ng Panginoon, tandaan po ninyo, kapag ang salita ng Diyos na-touch kayo, wow, ang sarap. Kapag puso mapagtanggap kayo sa salita ng Panginoon, ang sarap po sa pakiramdam natin. Totoo nga, Lord. Alam niyo, ang salita ng Panginoon, ito'y mayroong pagsaway, pag-review. Huwag po kayo magtatampo. Kapag po kayo ay napagsabihan, huwag po. Mahal na mahal kayo, kaya kayo pinagsasabihan. Dahil para hindi kayo doon manatili sa ganung kalagayan. Kaya po diba sabi na doon sa salita ng Panginoon, matalas, matalim, tumatagos. Diba? Kaya po yun ay isa po mga paraan para tayo po ay matuto sa ating buhay spiritual na lumago po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kapag po ang salita ng Panginoon nag-rema, nag-strike, ito ang kagabi yung pahapyaw ko ni-share sa mga worship training team. Kapag ang salita ng Panginoon nag-rema sa'yo, nag-strike sa'yo, nag-manifest sa buhay mo, at tumimo sa iyong puso't isipan, ang salita po ng Diyos, yan ang epekto ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, lagi ko po ini-encourage. Sabi ko, Panginoon, ano ang dapat i-share? Dapat meron sana ko ibang i-share, pero ito laging inaano sa atin ng Panginoon, anak, yan ang dapat mo ituro sa kanila.
dapat mong ituro sa kanila na ang salita ng Panginoon pahalagahan. Pahalagahan natin, pakamahalin natin, pakaibigin natin ito. Ang salita ng Panginoon, dahil ito ang dagala sa atin sa buhay na kasiyasiya, sa buhay na malaking pag-asa na idinudulot ng Panginoon sa atin. Pakamahalin po natin ang tudo ang salita ng Panginoon. Dahil din po may reward ang Panginoon na ibibigay sa atin. Second point, if you love the Word of God, it will bring great peace. Yan. Maraming tao sa mundo, lalo na pag hindi Kristiyano, hindi po nila na-avail ang great peace. Ayan, na sinasabi. Diba? Kapapansin po natin, magulo ang kanilang buhay. Away dito, away doon. Diba? Lalo na pag hindi Kristiyano, yan po. Kaya tayo po'y mapalad, tayo nakakilala sa Panginoon, dahil nandyan na sa iyo ang kapayapaan. Mananatili sa iyo kapayapaan kapag babad ka sa salita ng Panginoon. Tandaan po natin, marami po tayo nanininig, di ba? Minsan nagpapakamatay dahil sa problema na hindi makayanan. Pero tayo mapalad tayo. Kapag tayo dumating ng mga encounter sa buhay natin, mga challenges sa buhay natin, ano ang solusyon? Tumawag ka lang sa Panginoon. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos sa buhay natin. Bibigyan tayo ng tagumpay sa buhay natin. Dahil ang sinasabi ko lang yung babaan tayo sa salita ng Panginoon. At yung mong basahin sa Psalm 119, verse 165. Ang magmamahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay matatag, ang taong ito at hindi mabubuhay. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Pakamahalin po natin ang salita ng Diyos. At ito ay magkakaroon ng kapayapaan. Great peace. Diba? Ang magmamahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay matatag ang tao ito at hindi na mabubuhay. Kapag po ang salita ng Panginoon ay nanatili sa ating puso, anuman ang discouragement sa buhay natin, hindi tayo hinto, hindi tayo mabubuhay, hindi tayo aalis. O, diba? Maliwanag po ang sabi ng Diyos, pinaghihinan sa atin. Kapag ang magmamahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay matatag ang tao ito at hindi na mabubuhay. Ni kailanman po tayo hindi mabubuhay. Kahit kabundok ang problema natin, hindi tayo aalis sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nakaimbak lagi sa puso natin, laging may laman ang puso natin ang salita ng Panginoon. Dahil kapag tayo dumarating sa problema, yan ang ating sandata, ang salita ng Panginoon. Bibigyan tayo ng kapayapaan, bibigyan tayo ng kasiyahan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po, napakahalaga po ang salita ng Panginoon. Pakamahalin natin, pakaibigin natin, at ito po ay magdudulot ng kapayapaan mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po, brothers and sisters, patuloy po natin pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan. Lagi ko pong inuulit, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Ay po, magkakaroon tayo ng peace of mind sa ating puso. Ang salita po ng Panginoon, ito po ang nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon. Ito po ang nagbibigay sa atin kung paano tayo humarap sa mga challenges sa buhay natin. Kung paano natin isulong ang ating pamilya, ang salita po ng Panginoon ang bilang guidance natin. Ang salita po ng Panginoon ang nagpo-protect sa bawat isa sa atin. Kaya pakatandaan po natin, magbabad lang po tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, 3 points po natin. If you keep the Word of God, it will bring great reward. Wow! Ito na po ang reward na ating hinihintay sa Panginoon. Kapag tayo ay manatili sa Diyos. Kapag tayo ay manatili sa Panginoon, may malaking gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pakaingatan lagi natin
sa ating buhay, sa ating puso't isipan, na ang salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng gantimpala. Awit 19:11. Ang mga utos ni Yahweh ay babala sa isang lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Maliwanag po yun kapag may kondisyon pala. Ayan na, kapag ang mga utos mo Yahweh ay babala sa iyong lingkod. Ito ay pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Pinapaalala sa atin ng Diyos. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Maliwanag po ang sabi ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Panginoon. May malaking gantimpala ang Diyos. O, sabi niya, malaking gantimpala kapag aking sinusunod ang salita ng Panginoon. Lagi po natin isa-isip, isa-puso na ang salita ng Panginoon ay dapat nating sundin. Ang utos ng Panginoon ay dapat nating sundin. Huwag nating kakalimutan. Huwag nating walang bahala. Pagkahalagahan natin ang kautusan. May mandatory ang Diyos. May mga batas. Di ba sa ating lipunan may batas? Sinusunod natin. Di ako mas-score sa Panginoon. Sundin natin. Walang mawawala po sa atin. Mayroon pang malaking gantimpala ang Panginoon sa buhay natin. Nilalimay ng Diyos sa atin na tayo mga tinawag, pinili ng Diyos. Patuloy nating sundin ang kautusan ng Diyos. Pakamahalin po natin. Pakaibigin po natin ang salita ng Panginoon. May mga benefits po tayo kapag sinunod po natin ang salita ng Diyos. On the spot, ibibigay sa atin ang favor ng Panginoon. Provision, pagpapala, himala ng Panginoon sa pagpapagal po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, kapag ang anak ay patuloy at sumunod sa kanyang kautusan. Kapag sinunod natin, ang sabi sinusunod natin, ano ang ibibigay ng Diyos? Malaking gantimpala ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, malaking gantimpala ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Meron pala kayong malaking gantimpala. Ang salita po ng Panginoon, totoo po yun. Hindi mo magkakamali ang salita ng Diyos. Totoo po yan. Ipagkakalob sa atin ng Panginoon yan, mga kapatid. Sabi nga doon, ang makakatiis hanggang sa wakas siya ang maliligtas. Patuloy lang po tayo. Di ba? Sa isang Kristiyano po, ang pinaka-hinihintay, yung pagbalik na ating Panginoon. Yan po ang hinihintay natin. Dahil bibigyan po tayo ng malaking gantimpala mula sa Panginoon. Ipagkakalob ng Diyos sa atin ang matinding kagalakan, matinding kasiyahan, matinding kapayapaan. Gantimpala mula sa Kanya sa mga sumusunod sa Kanyang tuntunin. Ayan. Hallelujah. Ang sarap po mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang sarap po ang salita ng Panginoon nagre-remind sa atin, nagpapaalala sa atin para tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy na magsaliksik ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa napakagandang salita ng Panginoon. I want to encourage to all of us, continue to obey the Word of God. You need to love the Bible. Pakamahalin po natin ang Biblia dahil ito po ang pagkain natin sa ating spiritual. You need to love the Word of the Lord. Pakamahalin po natin ang salita ng Panginoon dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon, malinaw na kung saan patungo sa kanyang landas at patungo sa kanyang paanan. Salamat po sa napakagandang salita ng Diyos na ito po ang nag-remind sa atin, na ito po ang nagpapaalala sa atin na huwag tayong hihinto sa pagbabasa
patuloy nating salisigin, patuloy nating pagbulay-bulay ang salita ng Panginoon. Maging habit po natin ito araw-araw, ang pagbabasa ng Biblia. Kung ang cellphone ay habit po ninyo, maging priority ang Bible sa buhay natin, mga kapatid. Ang cellphone po, habit po natin, di ba? Araw-araw, pagising pa lang, ano kaya ang chat ng aking mahal? Ano kaya ang chat ng aking mga magulang? Bible po muna ang ating unahin. Dahil dito po, nagbibigay ang Panginoon ng talino sa pagsulong, sa paghamon sa ating mga buhay. Kung paano natin mapagtagumpayan ang salita ng Panginoon sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Hallelujah. Mapahan po tayo nakakilala sa Panginoon na kung saan hinihintay natin ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus at merong malaking gantimpala sa atin ang Diyos. Hallelujah. Gusto ko lang pong i-recap ang ating pinag-aralan. Number 1 po, if you accept the Word of God, it brings great joy. Kapag tinanggap po natin ang salita ng Panginoon, ito magbibigay sa atin ng kasiyahan. Second point, if you love the Word of God, it will bring great peace. Kapag minahal natin ang salita ng Diyos, ito ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. Pangatlo po, if you keep the Word of God, it will bring great reward. Ito po ang pinakamasaya sa ating buhay na naglilingkod sa Panginoon, ang malaking gantimpala dahil ibigay ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo mo rin manalangin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa katapos ng aming pag-aaral ng mga salita mo, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalaala sa buhay namin, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, na may panahon pa kami, Panginoon, na magpulay-pulay na yung mga salita. May panahon pa kami, Panginoon, pag-aaralan na yung mga salita mo, Diyos. Salamat po, Diyos, sa mga anak mo na narito ngayong umaga, na kung saan uhaw sila lagi sa iyong salita. Nauhaw sila lagi sa pakikinig na iyong mga salita. Uhaw lagi sila, Panginoon, pagpupuri sa iyong pagsamba, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na ang mga salita mo, Diyos, ay nagrema sa amin, Lord. Nag-strike sa amin, Panginoon. Tumimo sa aming mga puso, isipan sa aming luha, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, Lord, pakabaon-baonin mo ito, Lord, sa puso namin, O Diyos. Ito po ang bumaon sa puso namin, na kailan may hindi maghihiwalay, Panginoon. Salamat, Lord. Kung saan man kami mapunta, Panginoon, ipabahagi namin ang iyong mga salita. Saan man kami mapuntang lugar, Panginoon, na natili sa puso namin ang iyong mga salita, Lord. Pakakamahalin namin ito, Panginoon. Pakakaibigin namin ang iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Sa mga salita po, Panginoon, na aming narinig ngayong umaga, O Diyos. Ang dalangin ko po, Panginoon, ito, O Diyos, ay tumimo at manatili sa aming mga puso at magamit namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, sa pagsulong, Panginoon, ang anumang mga challenges sa buhay namin. Ito, Panginoon, magiging sandakan namin. Ito po, Panginoon, aming sandigan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa mga salita mo. Na ang salita mo, Panginoon, ay totoo, makapangyarihan sa lahat, na kaya magbago sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord. At dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kami, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na susunod at susundin ang iyong mga salita, tuntunin, Panginoon, iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinabalik namin sa iyo sa pinakamataas
ng papuri at pagsamba, pagdakila, pagwalhati, pagmamahal, pag na nagmumula sa aming mga puso. Salamat po, Diyos. Salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.